Umovertake at nangain ng kabilang lane ng SUV na yan sa Malasiki, Pangasinan. Nagpaikot-ikot ang nabangga nitong tricycle. Patay ang tsuper nito at sugatan naman ng mga pasahero. 6 pang sasakyan ang inararo ng SUV. Nakakulong na at naharap sa mga reklamo ang suspect na isang senior citizen. Humihingi siya ng tawad. Ayon sa pulisya, sinabi ng driver na ninigas ang paa niya nang umapak sa accelerator kaya humarurot ang SUV. Signal number 4 ngayon sa Batanes dahil sa Super Bagyong Leon. Sa Cagayan naman, nasa signal number 3, daang-daang residente ang inilikas. Mula sa Santa Ana, Cagayan, may live report si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, kung kanina ay pabugso-bugso ang buhos ng ulan, ngayon ay tuloy-tuloy na po ito. Pero hindi naman sobrang lakas. Pero yung hangin, malakas ang hampas dito sa mga oras na ito. Yung mga sanga nga rito ay naputol at nakahambalang sa kalsada. At meron ding mga napatid na kable ng kuryente. Actually, walang kuryente ngayon sa Santa Ana. Yung ilang dito ay gumagamit lang ng generator set. Yung ilang resort naman po dito ay pinasok ng storm surge. Saksi ang lighthouse na yan sa lakas at laki ng mga alon sa Batanes. Isinailalim na ng Pag-asa sa signal number 4 ang probinsya dahil sa Bagyong Leon. Ayon kay Governor Mari Locaico, tuloy-tuloy ang pag-ulan at kalaban din nila ang napakalakas na hangin. At sa kauna-unahang pagkakataon, umabot sa 100 pamilya ang nasa evacuation center. Problema ang paubos ng family food packs. Sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan, ramdam din ang malakas na ulan at hangin. Mahigit 900 na ang inilikas mula sa coastal barangays. Sa Gonzaga naman, minamadali na ang paglikas sa mga nakatira sa tabing dagat. Pinasok na ng storm surge ang mga bahay roon. Actually, isang pamilya lang dapat yung target i-rescue ng mga rescuer dito. Pero nagulat sila pagdating nila dito, yung tubig, umabot na. Tubig dagat po ito, pumasok sa mga bahay at yung mga residente, pinapara sila, nagpaparescue. Ngayon lang po ba nangyari yan? Umabot dito yung dagat sa bahay ninyo? Opo, sir. Malaki ang tsansa pong tataas pa, sir. Kasi ang projection po is from 2 to 4 meters. May ibang sinira na ang bakod ng kanilang mga bahay para mailabas ang tubig. Habang may ilang nagsasaka pa rin kahit masama na ang panahon. May ilang ayaw ding lumikas. Ang mga nag-evacuate sa mga tent sa gym muna nananatili. Marami rin ang nag-evacuate sa bayan ng Kalayan. Sa bayan ng Bagaw, ang mga lumikas noong Bagyong Christine, balik evacuation center. Sa Tuguegarao City, higit 1 linggo nang di makauwi ang mga lumikas sa Bagyong Christine. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, sapat pa ang pagkain at non-food items ng probinsya. Pero matapos ang Bagyong Julian, Christine at ngayong Super Typhoon Leon, ubos na ang calamity fund ng Cagayan. Sa Tuba Benguet, pabugso-bugso na ang hangin at ulan. Makapal na rin ang hamog sa ilang lugar. Sa Marcos Highway, paakyat ng Baguio City, halos mag-zero visibility. Malakas na rin ang ulan sa Occidental Mindoro, kaya ang mga magsasaka sa bayan ng Santa Cruz, double time sa pag-aani. Nagpapakawala naman ng tubig ang 3 dam sa Hilagang Luzon. Atom, ngayong alas 8 ng gabi ay naglabas ang Pag-asa ng storm surge warning. Para po yan sa mga nasa tabing dagat na mabababa ang lugar sa Batanes at sa Calayan, Cagayan. Posible raw po ang daluyong dyan sa susunod na 48 hours. Yan ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. Umaasa ang mga kaanak ng napatay sa drug war na uusad na ang kanilang reklamo laban kay dating Pangulong Duterte kasunod ng mga pahayag nito sa Senado. Pero pwede nga bang mapanagot sa ilalim ng batas ang dating Pangulo? Ang sagot at paliwanag ng ilang eksperto sa report ni Joseph Moro. Ang kinaklarify ko po ay kanina, sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na
i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Sinabi man ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para kay Lori Pasco na namatayan ng 2 anak sa Duterte drug war, malabong mapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya siya, pati National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng mga napatay sa drug war, mas may tiwala raw sa International Criminal Court o ICC. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? Sinusulong po namin na talagang ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng investigasyon sa mga biktima. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghabla kay Duterte sa ICC, pinadala na raw sa tribunal ang mga transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom sa Kamara na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minalit naman niya ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Walang value lahat yun. Dagdag ni Panelo, hindi nasaklaw ng ICC ang Pilipinas na kumalas sa Rome Statute noong March 2019. Ang ICC sinabi sa GMA Integrated News na masusi nilang binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa kanilang sariling pagsisiyasat na anilay binuo mula sa maraming sources. Ayon kay Atty. Michael Chu ng UP College of Law, ang mga sinabi ng Pangulo kailangang may iugnay na tiyak o specific na biktima. Pero pwede raw magamit ang mga sinabi ng Pangulo para ihabla siya ng paglabag sa RA 9851, ang ating batas laban sa genocide at crimes against humanity. Kailangan mo lang mapakita na may attack against a civilian population. So ito mayroong willful killing, extermination, pwede din siya i-file. Para sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Alam naman ng PNP kung sino yung mga pumatay di ba? Alam naman ng PNP sa totoo lang sa kanilang record kung legitimate na nanlaban o kaya talagang rub out lang. iniutos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na halongkatin ang mga nabaon ng kaso ng pagpatay ng death squad at iba pang grupo. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi sa rabies ang isang taga New Corelia, Davao del Norte. Pero hindi siya nakagat kundi kumain ng karne ng aso. Ayon sa Rural Health Unit ng New Corelia, nagpatingin sa kanila ang biktima matapos makaramdam noong October 24 ng sintomas ng rabies. Doon siya umaming kumain ng aso. Dinala siya sa Davao Regional Medical Center at kalaunay namatay sa viral encephalitis dahil sa rabies. Binakunahan ng mga nakasalamuha ng biktima pati mga aso sa kanilang lugar. Bukod sa iligal ang pagkatay at pagbebenta ng karne ng aso, dati na rin nagpaalala ang DOH na huwag kumain ng dog meat para iwas rabies. Naghain ng reklamong acts of lasciviousness ang actress-singer na si Rita Daniela laban sa actor-comedian na si Archie Alemania. May report si Nico Wahe. Nagtungo sa prosecutor's office ng Bacoor, Cavite ngayong araw ang singer at aktres na si Rita Daniela para maghain ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor at komedyanteng si Archie Alemania. Sa complaint affidavit ni Daniela, kapwa raw silang dumalo ng party ni Alemania noong September 9, 2024. Doon pa lang daw ay nagbibitiw na sa kanya ng malalaswang salita ang aktor. She felt uncomfortable already but she did not confront Archie during that time kasi ang dating sa kanya baka he did not mean it, lasing lang, and yun, nagbibiro lang. Pauwi mula sa party, nag-alok daw si Alemania na ihatid si Daniela. Pumayag ang aktres sa pag-aakala raw na para lang itong kuya. Sa biyahe, hinahawakan daw siya ni Alemania sa balikat at leeg. Nagsabi na siya na kuya, wag, kuya kita. So kasi nga, Rita was treating Archie as an elder brother. Pagdating sa tapat ng kanyang bahay, puwersahan daw siyang hinalikan sa labi ni Alemania. Nagpumiglas daw si Daniela, pero niyakap siya ng mahigpit ni Alemania, saka pinaghahawakan ng masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw naiyak si Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. Yung masiselang bahagi ng katawan niya, like breast, was also being touched during that time. Nag-text daw si Alemania para humingi ng tawad sa nangyari at lasing daw siya noon. This is not easy for Rita, no? I mean, any woman, it's really hard for them to come out and magsabi ng ganitong mga krimen and mag-file ng ganitong nature. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Alemania pero wala pa siyang tugon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Signal number 5 na sa ilang bahagi ng Batanes dahil sa Super Typhoon Leon. Base sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 5 sa north at eastern portions ng Batanes. Signal number 4 sa nalalabing bahagi ng Batanes, signal number 3 sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa mga natitirang bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan, gayon din sa northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. At signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, northern at central portions ng Pangasinan, north at eastern portions ng Nueva Ecija, northern at central portions ng Aurora. Huling namataan ng mata ng Super Typhoon Leon, 140 kilometers east ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot ng 230 kilometers per hour. Hindi inaalisan siya sang tumama rin sa Batanes ang bagyo. Dahil din sa bagyo, magiging maalon sa ilang baybayin sa malaking bahagi ng Luzon.